Abante. Okay, ito ang mensahe ko sa son of appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon. Si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na blood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Tanga! Akalanin mo ang palpak na blood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano na namin ang appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Nakakahiya. Oo. Kaya namin sa'yo kay Abante. Utak hipon. Nagalo ang tae, pati utak. Hindi niya kayang pag-iwalayin ang tama't mali. Yun lang. Sir, opinion mo na ayaw niyang ipatawag si Magalong sa Senate doon sa Sino? Ayaw niyang ipatawag si Mayor Magalong. Ni Abante. Ayaw nang ipatawag? Ayaw. Bakit kaya ayaw nang ipatawag? Kasi marami daw silang ginagawa pa. Wow! Abante, wag kang duwag! Nung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo, ayaw mo ng fake news. Tanga ka ba? Eh yung mga loyalistang fake news, hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, ino-contempt nyo. Ngayon, imbestigahan yung sarili nyo at i-contempt ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para kayong mga drug addict, mga kurakot. Ba't hindi papatawag? Marami daw siyang trabaho. Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang, kahit nag-comment lang, pinapatawag. Ayaw daw ng fake news. Samantalang siya mismo, fake news. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayong magpapatakot sa kanila. Oo. Eh kung gusto nila akong kasuhan, kasuhan niyo ako. Kung gusto niyo akong ipapatay, papatay niyo ako. Wala akong pakialam, mamamatay rin naman kayo mga gago. Tama. Oo. Hindi naman kayo eh. Mauuna nga lang ako. Hindi mo makikita. Pero susunod din kayo. Thank you bro ah. Mamaya ulit 5 o'clock. Thank you. Bye. Thank you, Brad. Ate may video kasi. Walang kwenta yan. Naniniwala ba kayo na yan? Bakit yan? Mga kasamahan nila sa sarili nilang investigasyon. Hindi ako maniniwala. Akalain mo sila mismo ang bumuo niyan. Sila mismo ang bumuo niyan at mag-iimbestiga sila ng kasama nila. Hindi rin nila yung ipapakulong. Oo. Hindi rin nila yung ipapakulong kaya hindi ako maniniwala sa quadcom na yan. Yung quadcom na yan. Wala. Maniniwala po ba kayo sa kasabihan na ng investigasyon ng quadcom, moro-moro lang? Totoo naman yan eh. Totoo yan. Alam nyo kasi, hindi ko lang kasi nagustuhan sa itong quadcom na ito, hindi sila patas eh. Kung mag-imbestiga sila, hindi sila patas. Noong una, pinapatawag ang mga DDS vlogger, tama. Kasi ayaw nila ng fake news. Tapos, ang tanong, bakit yung siraulong TikToker na vlogger ng loyalistang si Francis Balahura, hindi nila ipinapatawag sa House of Representatives? Hindi ba fake news yan? Fake news yan kasi palagi nang sinasabi na nagnakaw si Sara ng sako-sakong pera. Ang tanong, saan pinunta ni Sara ang sako-sakong pera? Magpakita ka ng ebidensya, Francis Balahurang mukhang adik na hampas lupa ng ebidensya mo. Ano po ba sir ang masasabi mo itong gustong ipatawag ni Toby Chanko si Saldico na ayaw pumayag ni Boy Dila? Ayaw niya pumayag ni Boy Hipon. Abante. Ayaw, hindi papalitan ko na ng pangalan si Abante ngayon. Si Congressman Hipon. Congressman Hipon. Hindi sabi ng mga taga Maynila sa distrito niya, hindi raw karapat dapat tawagin ng congressman niya, hindi raw nila ibinoto yan eh. Wow! Tama ba siya? Hindi dapat ipatawag si Saldico? Ayaw pumayag niya. Kaya malamang kasabot niya siguro yan, kaya niya hindi pinapatawag. Nakinabang din siya eh. Tapos sasabihin niya, walang karapatan ng House of Representatives na tawagin si Saldico. Wala raw. Eh bakit mo pinatawag
sa House of Representatives ang dating Pangulong Presidente na si Duterte. Diba? Tapos sasabihin na naman mamaya ni Claire Castro, kami ay gumagawa ng malawakang investigasyon ngayon. Sila ay dumadaan sa due process. Pero mismong Pangulo ng ating bansa, hindi sila dumaan sa due process. Niwala ang binabang ano ang ICC, kinulong nila si PRRD. Sila ang batas, kung sino pang may pakinabang, siya pa ang kinugulpi. Si PRRD lahat ginawa niya sa bansa. Kaya nagtataka ako sa mga estudyanteng galit kay PRRD. Alam nyo, si PRRD napakagalaki ng nagawa niya sa ating bansa. Noong panahon, nung hindi pa naupo si PRRD, di natatakot kang sumakay ng jeep na meron kang daladalang kwintas. Hindi ka makapag-cellphone habang naglalakad. Mga estudyanteng umuwi galing sa school, nilirep, nilalagay sa drum. Pero pagkaupo ni PRRD, sino ang nakinabang? Tayo, mga Pilipino. Tatahimik tayo mga Pilipino. Nawala ang mga snatcher, nawala ang mga hold-upper, mga drug addict at mga sindikato. Pagkalis ni PRRD lahat ginawa niya, binabatikos pa siya ng mga batang buang. Hindi niyo ba alam na kung hindi dahil kay PRRD wala kayo ngayon? Di malamang lahat kayo ngayon addict. Pumunta kayo ng Bulacan. Napakaraming bata doon, addict, gumagamit ng mga solving boy. Oo, ang dami. Lantaran na ngayon, lantaran. Pangit na ngayon. Ay, dito sa barangay namin eh. Babalik ka tayo sa dating Pilipinas. Bagong Pilipinas, ito na yung bagong Pilipinas ngayon. Ang nagawa ng bagong Pilipinas, korupsyon. Ibalik ang droga, ibalik ang kadudutan ng ating bansa. Yan ang nagawa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Siya mismo may hawak ng drugs eh. Siya mismong may hawak. Bongbong Marcos eh. Eh ba, ang nakakapagtaka eh, bakit hindi kasi siya pumapayag sa, hindi pumapayag ito mga ibang politiko sa panukalang batas ni Robin Padilla na kailangan magpa-drug test ng lahat ng mga nakaupo sa government. Siya mismo ang tatamaan. Sila mismo. Ayaw rin nilang pumayag na ibalik ang death penalty sa mapapatunayang kurakot na politiko. Sila ay mismo ang unang mamamatay sa sila elektrika. Ang unang-unang mamamatay sa sila elektrika, si Congressman Abante. Susunod si Jaldico. Susunod si Martin Romualdez, si Rita Alaneta Marcos, pati si Unti Bayros, kasama si BBM. Sana makaupo na rin. Dapat nilagay sila sa sila elektrika. Kaya dapat na maupo ang mga Duterte. Bakit? Ang mga Duterte, may mga nagagawa eh. Hindi magnanakaw. Akala niyo mo iniimbestiga nila? 125 million lamang. Samantayan yung kay Jaldico na budget na ninakaw niya, 500 billion. Kay Martin Romualdez naman, 500 billion. Bakit hindi ipinatawag sa House of Representatives? At bakit hindi inimbestigahan ni Risa, Senator Risa, Unti Bayros? Kay Rimulya, saka si magkapatid Rimulya, tagpa 500 million. Oo, taga-500. Napakarami nila Wala eh. napuntahan yun, hindi alam kung saan napunta. Ano Samantala, pala ang reaksyon mo dun sa ano, sir? Yung mga nag-a-apply sa ombudsman. Si Narinig ko kasi yung Rimulya. Si Rimulya na gusto niyang hawakan ng ombudsman. Kasi alam niyo na, kasi ang unang hindi ako nakakalimot gusto niya magpapoint sa ano eh, sa Comelec. Papalitan niya si ano, pero si George Garcia. Eh ito lang gusto niya kasi siya ang hawak sa lahat ng botante ngayon. Ang papanalo nila lang ang gusto niya ngayon, hindi lumusot ang plano na yon. Ngayon naman gusto niya magpapoint sa ombudsman. Tanga para daw mas mapabilis ang impeachment kay Bibi Sara. Napakawawalang hiya ng mga yan. Bakit sila sumusway sa Supreme Court? Ang Supreme Court mismo ang nagsabi na itigil at ibasura na ang impeachment kay Bibi Sara. Pero ang mga buhaya, nilalabanan nila ang Supreme Court. Napakawalang hiya ninyo. Pinakataas-taas ang hukuman sa Republika ng Pilipinas, susuwayin ninyo. Sino ba kayo? Mga buhaya. Kasandal sa ano eh, kay Bangag eh. Nakasandal sa adik eh. Ang nakakalungkot pa dyan, yung mukhang unggoy na si Tory. Ay, bumalik na sa ano nila, sa probinsya nila. Bumalik na sa probinsya nila. Kasama niya na yung mga pinsan niya, kapatid niya. Oo. Natawa Kumakain pa ako. kanila ng saging eh. Nung meron siyang sinabi na walang adik na pogi. Ayun. Ibig sabihin, parang inamin ni Tory na siya mismo adik. Oo. Kasi hindi naman siya pogi eh. Tapos nagreklamo si Bongbong Marcos, ba't daw sila tinira ni Tory?
Ang masakit pa dyan, ginamit lang siya ng administrasyon. Ginamit lang ng administrasyon. Ngayon wala na siyang pakinabang, tinanggal na siya sa posisyon. Ang sakit sa pakiramdam nun. Oo. Ngayon, kawawa siya ngayon dahil wala na siya sa pwesto, nagigilan na akong bayan sa kanya, kailangan magtago na sila buong pamilya. Kasi papatayin yan. Pinure, papatayin yan. Kaya dapat mag-people power na talaga tayo eh. Papatayin yan. Losobin na natin ng Malacanang Dapat. at pababain na sa pwesto ang mga politiko na yan. Hindi tayo dapat matakot sa mga baril nila. Hindi tayo dapat matakot sa mga posisyon nila. Kasi kung hindi dahil sa atin, wala siya sa posisyon nila. Oo. Ako halos sa lahat ng rally nandun ako. Nagsasalita. Noong rally natin dito, sa EDSA ride dito mismo, nagsalita rin ako noon. Pag uwi ko, hinabol ako ng mga hampas lupa. Akalanin mo, papakulong nila ako, wala naman akong kaso. Nagtago ako dun sa Bulacan. Almost 8 months ako nagtago dahil hinahanap ako. Sinasabi pa nila, bayaran ako, di piso wala akong bayad. Binayaran ako ni PRRD doon sa magandang loob niyang ginawa niya sa ating bansa. Hindi pera ang binayad niya sa akin. Yes. Hindi pera. Oo, yun man lang kaligtasan natin, malaki na yun eh. Malaking bayad na yun para sa atin. Kalahin mo pagkarali dito, hinahanap ako ng mga pulis doon sa Paseco, Metro Manila. Thank you, sir. Pero hindi ako matatakot. Ayun, nandito na naman ako, lumabas na naman ako. Kaya thank you sa ating lahat. Kaya dapat mamaya 5:30 sa lahat na nanonood ng mga Pilipino, pumunta kayo dito sa EDSA Shrine, sa Robinson Galleria para ipakita natin sa mga buhayayang hindi tayo nasisindak sa kanilang mga sungay. Oo, thank you very much. Thank you. Thank you.